ang paglilitis at ngayon mga kasama natin si Attorney Rico Quicho ng Defense Panel. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo. Kanina po umaga, nag-caucus daw itong ating mga senator judges para pag-usapan kung mabibigyan nga ng, papayagan nila na isabpina itong dalawang bank accounts ni Chief Justice Renato Corona. But meron kayong continuing objection dito, hindi po ba? Opo, nag-manifest ho ang depensa ng continuing objection to that. And I think this morning we also submitted our rejoinder to the reply as regards the request for the subpoenas of 2 bank accounts of the Chief Justice. Kasi sinasabi ngayon ng iba na baka maging mala second envelope ito dito sa kagaya na nangyari dun sa impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. No? Sa palagay nyo, kapag ito pinayagang masabpina, no? ano yung hakbang na gagawin nyo naman? Well, meron kaming opposition doon sa request for subpoena. At alam mo, Veronica, ayoko naman sanang pangunahan yung mga senator judges natin sapagkat alam natin na dinideliberate pa nila yung issue na yan. Ano? So, mapapakita doon sa aming opposition, doon sa rejoinder namin, nakalahad doon yung mga pagtutol namin doon sa pagkuha ng mga bank deposits ni Chief Justice. Una-una, siguro, sabihin ko na rin sa inyo na kung maaalala natin, meron ng panuntunan na inilatag ang presiding officer sa pagkuha ng mga dokumento, no, or sa pag-request ng mga subpoena ng prosecution. No. Sinabi na ni presiding officer Enrile na hindi naman po pwedeng kung ano na lang ang gusto nyong hingin, ibibigay namin. Kailangan merong specificity nung nire-request nyong mga dokumento or mga taong gusto nyong ipatawag. In fact, meron ho siyang standard na nilatag. No. Ang una-una, sabi niya, as far as doon sa bank accounts na yan, sabihin nyo kung ano yung particular account number. Parang may nabigay sila, kaya di ba inatras nila, tapos binigay nila, dalawa na lang. Ngayon, ang pangalawa naman doon, ang sinabi rin na malinaw na panuntunan, kailangan, ano yung particular transaction na gusto nyong tingnan. Pangatlo, sinasabi, kailangan sabihin yung dokumento na talagang kailangan ninyo. No? Hindi po pwede siyang parang unbridled yung discretion ng prosecutors sa dokumento na gusto nilang kunin. Sapagkat, Veronica, no, pagka ginawa natin yan, talagang matatapakan na ang karapatan ng akusado. Sapagkat pinagbabawal ho yan ng konstitusyon. So you're saying particular transaction, for example, a deposit made on a certain date, ganon? Yes. Ganon ka-specific? Opo. Di ba pwedeng parang hingi lang ng yung bank record o magkano yung naging deposit niya for certain years, ganon? And withdrawals? Sapagkat kailangan po malaman kung mapapakita ho nila yung particularity ng transaction, makikita ho natin kung ano ba ang gamit doon sa dokumento hinihingi nila na yun, no? Kasi kailangan kaya naman ito hinihingi dahil dapat ito ay magpatotoo doon sa mga aligasyon mo, no? So, kailangan makita ko yung particular transaction na yun para alam kung anong aligasyon doon sa verified complaint ang susuportahan ng ebidensyang hinihingi mo. Ngayon, kung hindi mo maipapakita yon, magkakaroon ho tayo dito ng para talagang yung lagi hong paulit-ulit na sinasabi na rin na fishing expedition, no? Sapagkat, ano ngayon na magiging relevance? Ano ngayon na magiging relasyon ng ebidensyang hinihingi mo doon sa pagpapalakas o pagpapakita na may sustansya yung mga aligasyon mo doon sa verified complaint? For example, he won 1 million in the PS Bank raffle. Apparently, dun sa pinanalo niyang 1 million na yung kailangan, ang requirement, meron kang at least $10,000 sa deposit dun sa bank account mo. So, kaya siya nakasali. Parang lumalabas na hindi pala niya inilagay sa salin niya na meron siyang $10,000 nung mga panahon na yon. So, alam mo, yan yung nakalulungkot, no? Sapagkat kung susuriin natin yung verified complaint, hindi naman natin makikita na merong malinaw na aligasyon to that effect, no? So, ito'y lumalabas lamang pagkatapos ng nasumite or na-file yung verified complaint, ano? So, kailangan talaga natin masuri kung ito bang mga hinihinging dokumento ay meron talagang sustansya na maitutulong dun sa nakalatag ng mga bintang laban kay Chief Justice. Ngayon, kung itong mga bintang nito ay ngayon lang inuungkat, sa amin pong palagay ay hindi naman ho dapat na yan isama pa dito sapagkat magva-violate ng constitutional rights ni Chief Justice dahil ho kailangan ho, bago mo
pagbintangan ng isang tao, kailangan ipaalam mo sa kanya ano ba yung nature, ano ba yung cause of accusation against you. Otherwise magkaka-problema ho, no? Sapagkat paano niya mapagtatanggol ng maayos ang kanyang sarili kung hindi niya alam talaga ang mga bintang laban sa kanya. Tony, kasama doon sa mga finailan nyo rin ng rejoinder ay yung pagsabi na hindi na kailangan tumistigo rin ng isang BPI asset manager. Kung matatanda natin, dalawa yung pinasupina, yung sa PS Bank at itong sa BPI. Ano rin po yung dahilan kung bakit hindi na dapat pang magsalita? Is it the same as... Pareho po, sapagkat nakikita ho namin na ito ay parang malinaw na circumvention doon sa resolution ng Senate Impeachment Court na ipinagbabawal yung pag-introduce at pagsumite ng mga ebidensya patungkol sa ill-gotten wealth. So, ito ay nagkakaroon ho sila ngayon ng parang device. Sabihin na ho natin na what you cannot do directly, you cannot do indirectly ho, ano? At ito ho ay malinaw na tinututulan ho ng impeachment court, ano? In fact, kung makikita ho natin doon sa paglilitis ng mga nakaraang araw, paulit-ulit ho nilang sinasabi na hindi na kayo po pwedeng maglabas ng ebidensya patungkol sa ill-gotten wealth sapagkat nagsalita na ang impeachment court. Kaya tinututulan po namin yan. We'd like to welcome Dean Amado Valdez, ang presidente ng Association of Law Schools. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Dean, sa tingin nyo ba mapapayagan ang pagsubpina sa dalawang bank accounts based on sa mga kaganapan sa impeachment? Meron yata silang caucus this morning and I think this is very critical. Tama naman si Attorney Kitcho po. Kitcho, of course. Na there are a lot of considerations dyan sapagkat yung bank secrecy law is strictly enforced. Although iniisip ko because I was discussing with the senator yesterday, yung sa AMLA, hindi ko nakita yung distinction between a dollar account or foreign currency account, a peso account as far as the bank secrecy is concerned. Sa AMLA kasi, yung dollar, parang if there is a certain transaction where it's more than a certain amount, 500,000 yata or 5 million, I am not very specific about this. That's where parang nati-trigger yung AMLA committee to look into it. But doon sa AMLA law, it's just giving power to the anti-money laundering council to look into it. But it does not mean sila lang ang pwedeng tumingin nun. I was looking into the provisions of the law whether that will be to the exclusion of the impeachment court. Kasi otherwise, kung ma-exclude yung impeachment court to open this up, parang matatalian ang kamay ng impeachment court. But this is a matter of the Pero impeachment court kasi, din to sinasabi decide. ng defense, ang nangyayari daw kasi dito, pinapasabpina itong mga bank accounts, pero where does this fall under? This does not fall under Article 2 na sinasabi nila kasi nga pinatanggal na yung provision dito sa Article 2 na 2.4 ill-gotten wealth, and sinasabi nila clearly, this falls under that 2.4. So, anong mangyayari ito? Hindi rin daw pwede sa Article 3 according to them. But where will this fall under? Merong konting legal nuance yung paragraph 4 sa article 2 saka yung in relation to paragraph 3. Kasi doon sa paragraph 3, nakalagay doon na yung violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero kung babasahin mo yung violation na yon, pag nakita mo that there is a disproportionate ratio between yung income as stated at saka yung properties na may papakita, magkakaroon ng tinatawag na legal presumption. Hindi mo na kailangan i-prove na merong ill-gotten wealth dahil para sinasabi ng batas, ill-gotten na yan, but it's only a presumption where the burden is shift to the respondent na siya ngayon na mag-explain na hindi naman talaga ill-gotten yan. Kaya parang yung paragraph 4, parang superfluity if you look into
yung legal presumption under yung article yung act paragraph 3 that refers to violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, kung merong mga evidence that would show na lumalabas na outside of what was declared, sa tingin ko, it has to be allowed under paragraph 3. Under paragraph 3, it's not because you are proving paragraph 4, but it's because merong kang tinutumbok doon na violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, ngayon, Parang raring to answer. pero alam mo, sila expert dyan kasi I've been watching the defense. Maganda ang kanilang pag-handle dyan. Ano? But anyway, ang akin naman is ando dun yung presumption eh. Ang presumption, kaya kung magpipresent ka ngayon, to show the disparity between the income na yung SALN kasi ang naging crucial dyan nung nailabas ng prosecution yung SALN maski mahirap na lumabas but to the questioning of Senator Drilon lumabas yun nagkaroon na ng parang meron kang point of reference parang kilometer zero pagdating sa distances from Manila to any point of Luzon, nung na-establish na yung SALN, anything that would be parang mas malaki doon sa SALN is a part of paragraph 3. Yan ang tingin ko. Quick reply lang siguro. Quick reply, sir. And before- siguro, what would we expect today from the defense, especially that ina-anticipate natin na parating din si Commissioner Henares para sa publiko, sir? Siguro mabilis lang ho na reply, no? Sapagkat kami po yung naniniwala yung presumption na yon ay hindi naman pa ho operative sa ngayon. Sapagkat wala hong malinaw at direktang ebidensya na magpapatunay na si Chief Justice Corona ay hindi ho sumunod dun sa batas ng SALN. Sapagkat maaalala ho natin, tinanong ho ang prosecution, no? Ang prosecutor at that time, pinababasa niya, saan ba papasok dito sa anti-graft yung sinasabi nyo? Wala naman ho silang nasabing ground or grounds kung paano pupunta doon sa violation ng anti-graft. At most ang nakita ho natin doon, ang operative ho dito na batas ay yung batas ho sa SALN. Ano? So, kami po yung naniniwala at naninindigan na sa punto ho ito ng paglilitis ay hindi pa ho natin maaaring pag-usapan yung legal presumption na yon sapagkat hindi pa ho nila na napuprebahan o naipapakita man lamang na kailangan na ho tayo pumunta doon sa pangalawang hakbang na iyon. Pero we are expecting ho na si Commissioner Henares po ay maisasalang ho ulit at kami naman ho ay handa na mag-cross-examine at nais ko lang ho ulit siguro paalala sa ating mga kababayan na ang prosecution pa rin ho ang may panahon ngayon na maglatag ng kanilang ebidensya. Kami ho ay nagmamasid at kami po ay masugid hong nanonood sapagkat kami ho ay nandito para ho protektahan po ang karapatan ho ng aming kliyente na si Chief Justice Corona. At kung meron hong mga magiging legal arguments ho o may mga papasok ho silang ebidensya, kami po ay magiging handa at kami po ay patuloy na talaga hong matindi ho ang aming pagtutok dito sa mga parating hong araw. Okay. Maraming salamat po, Atty. Thank you. Kicho. Asahan po namin kayo sa susunod na mga araw para sa ibang briefing ng defense. Sige po. Thank you, sir. Thank you. Okay, tanungin naman natin si Dean Amado Valdez naman. Ito kasing sinasabi nilang betrayal of public trust. Ano? Lumabas yung question ni Senator Cheese Escudero about sabi, yung betrayal of public trust, kailangan may high crime committed for them to say that there was a betrayal of public trust. No? Ano